Alam mo, Lloyda, maling-mali ang mga pinapahayag mo. Lumilikha ka na naman ng isang kalakaran na gusto mong paniwalain ng tao na hindi naman totoo. At sabihin natin, tingnan natin yung sinasabi mo. Ano sabi mo? Pagpapasarado ng ABS-CBN ay simula ng pagkamatay ng demokrasya. Ko yung video niya, sabi niya, sa panahon daw ng pandemya, sa halip daw na mag-concentrate, sa halip na tugunan ang problema ng krisis, ginatupag ang ABS-CBN, para kang si Coco Martin din. At yung mga ibang, ilang beses na nga ba sinabi sa inyo, buksan nyo po ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, at tingnan nyo ang inyong kapaligiran. At makikita nyo kung paano tumugon si Presidente Duterte mulat sa pool. National Telecommunications Commission ang kanilang inilabas na cease and desist order laban sa ABS-CBN. Sa isang liham sa NTC, ipinabot sa House Committee on Franchises. Sinabi ng opisyal na ang kanilang desisyon ay base sa konstitusyon. Nakasaad umano sa batas. Hindi talaga nila maaaring bigyan ng provisional authority to operate ang network. Nauunawaan umano nila ang pagkugulat ng Kongreso sa kanilang hakbang, ngunit iginiit na in good faith ang paniniwala noon na maaaring maging solusyon ang pagbibigay ng provisional authority sa NTC. Pero nagsorry naman ang NTC kay House Speaker Alan Peter Cayetano at Committee Chair Franz Alvarez dahil sa hindi sila naabisuhan sa magiging desisyong magpapalabas ang NTC ng cease and desist order laban sa network. Meron pong nagpadala sa atin ng isang video. Ang katunayan ang sabi sa atin, ito ay nailathala at kumakalat. Umiikot. Ito po ay video na nagsasalita si Lloyda Nicolas. Isang Pilipino na nakapag-asawa ng Amerikano at nasa Amerika ngayon. Kung matatandaan nyo, ito ay naging controversial din sapagkat meron itong mga payag lamang kay Presidente Duterte. Ano po bang nakalagay sa video? Babasahin po natin. What does ABS-CBN shutdown by NTC under the Duterte administration mean when it comes to press freedom? Ano raw ba ang ibig sabihin nung pinasara ang ABS-CBN sa ilalim ng NTC sa panahon ng Administrasyon Duterte? Pagdating daw sa press freedom o kalayan ng pagpapahayag. The ABS-CBN, sabi ni Lloyda Nicolas, by the NTC shutdown. Under President Duterte is the start of the death of democracy because press freedom is the essence, the sine qua non of a free government, of a free society. Yan daw pong pagpapasara ng ABS-CBN ng NTC sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay ang simula ng pagkamatay ng demokrasya. Dahil daw yung press freedom, yun ang pinaka-esensya ng isang free society o isang malayang lipunan. And therefore, sabi niya, excuse me, by starting the silencing of the most popular television station and radio station, the ABS-CBN, he, in reference to the president, not only killing poor people because of the drug war, but he is also a killer of democracy. Pagkatapos, ito pa mga banat ni Lloyda. He's all of them, all of the strongmen like Stalin of the Soviet Union, of Hitler, of Nazi Germany, of Milosevic of Yugoslavia. They all started by silencing the press. Truth will make us free, but they don't want that. So President Duterte is following along the lines of Stalin, of Hitler, Milosevic. Ito naman si Lloyda Nicolas.
Si Loida Nicolas po ay kababayan natin. At graduado din po ito ng Universidad ng Pilipinas. Isa ring abogado. Alam mo, Loida, maling-mali ang mga pinapahayag mo. Lumilikha ka na naman ng isang kalakaran na gusto mong paniwalain ng tao na hindi naman totoo. Sabihin natin, tingnan natin yung sinasabi mo. Ano sabi mo, pagpapasarado ng ABS-CBN ay simula ng pagkamatay ng demokrasya dahil pinatay na raw yung freedom. Eh, malayong-malayo po sa katotohanan. Bakit kanyo? O hindi ba? Nung nag-shutdown, bakit namatay ba yung freedom ng pamamahayag? Eh, kita nyo, isang araw pa lang, bumalik na yung TV Patrol, bumalik na yung lahat ng mga programa. Hindi lamang po yan. Paano mo masasabi na nung magsarado ang ABS-CBN, na wala na yung freedom? Eh, hindi po ba lahat na yata ng dyaryo nandyan? Mga ibang telebisyon, naririyan din. Hindi mo masasabi na pinatay natin yung source of information sapagkat maraming ang sources eh. At saka, paano nyo sasabihin na patay na yung pamamahayag? Eh, kita mo, ikaw nga malaking ebidensya ko. Nakita mo, nagpa-video ka pa, ikinalat mo pa, at nakakarating sa mga tao. O ano ba tawag mo dun? Hindi ba malayang-malaya ka? Tingnan niyo yung Rappler, isa rin yung Rappler. Kung ano-ano rin mga pinagsasasabi. Kahit na sa panahon na hindi pa na sumasarado ang ABS-CBN at ngayon nasarado, ganun pa rin ang ginagawa niya. Sasabihin niyo sa akin, hindi, wala na yung freedom of the press. Oh, really? Eh bakit hindi niyo basahin ang mga dyaryo araw-araw? Makikita niyo yung mga kolumnista doon kung paano banata ng gobyerno yung mga editorial yan sa Inquirer at sa iba pang dyaryo. Yung mga kolumnista kung paano banatan ang pamahalaan at si Presidente Duterte. Ano ba tawag mo doon? Hindi ba yun ay freedom of the press and of expression? Eh mulat sa pool, mula nung naupo ito eh, yung ating uri ng demokrasya eh, robust, mataba. Sapagkat hinahayaan lang ni Presidente lahat yan. Ang ayaw lang ni Presidente, ang sinasabi niya, ayaw ko lang sa inyo, kung puro kasinungalingan, binabago ninyo yung sinabi ko, binibigyan nyo ng ibang kahulugan. Pero kung kahit na banatan nyo ko, basta tama, factual, batay sa katotohanan, okay lang yan. Ang ayaw ko lang yung lumilihis kayo sa katotohanan at pinaniniwala nyo yung nagbabasa at nakikinig sa inyo na yun ang totoo. Kaya, naman si Lloyd daw, bakit ka ba masyadong anti-Duterte at anti-government? Pagkakilala ko naman dito, nung panahon namin sa College of Law, mabait na tao ito. Alam po ninyo kasi, ang nagiging problema ganito, yung mga magagaling, yung mga matatalino, pag sila ay galit, ayaw nila yung isang tao, ayaw nila isang korporasyon o isang kaganapan, somehow, nasisira na po yung kanilang diskarte. They cannot go beyond their bias. At marami po akong nakikitang ganyan na magagaling. O yan si Neri. Supposed to be magaling yan, pero dahil nga bias, lahat ng sinusulat niya, bias din. Pero sana mahusay. Mahusay naman sumulat. Mahusay sa klase. Marami pong ganyan. They cannot go away from their prejudices and biases. Dapat, kahit na galit ka sa isang tao dahil hindi mo kursunada mukha, hindi mo kursunada manamit, hindi mo kursunada yung style ng pagsasalita. Pero kung tama sinasabi, ayunan mo. Ngayon kung hindi, ay diskusyonin mo. Mga tuwirang ka, hindi yung
Ang iba, dinidiskusyon mo nga, kaya lang pinipersonal mo naman. Hindi po pwede. Kailangan kung ano yung subject na pinag-uusapan, you limit yourselves there para maganda ang usapan, matino. Hindi yung nagsisiraan at nagpepersonalan. Kaya, meron pa siya, ano pa man sinabi rito? Meron pa involved sa IATF, magmula dun sa chief implementor, dun sa chairman, nagbibigay po sila ng mga impormasyon sa atin. Yung ating presidential spokesperson na si Harry Roque, halos araw-araw ay binabalitaan tayo. Detalyado. Paano natin masasabi na si Presidente Duterte ang ABS-CBN? Sa isip, hindi pumasok sa kanya yun. Alam niyo si Presidente, pag nasabi niya na yung kanyang niloloob, tapos na yun, humingi na ng tawad, ang ABS-CBN, tinanggap niya ng malawalate, o di tapos na ang usapan. Ano pa bang mga salita rito? O gaya niya, no? Hindi ba yung balita, kakaroon na raw ng bibigyan daw ng provisional authority ng Kongreso. Napabalita ko kahapon at saka hanggang ngayon. O natatandaan po ninyo, yung doon sa programa ni Karen Davila, hindi po ba yun ang sinabi ko? Huwag niyong sisihin si Presidente. Ang kausapin niyo ang Kongreso. Sapagkat kung meron silang resolution na sinasabihan nila ang MTC na kung pwedeng bigyan ng provisional authority, pwede rin silang gumawa ng batas na bigyan nila ng pansamantala muna kung hindi pa nila kayang pag-usapan at bigyan ng 25-year renewal. O di yun ang gawin nila. Hindi po ba yun ang sinabi? O yun ang ginawa nila ngayon. O di, totoo yung sinasabi natin. Kaya, tsaka, yung mga sinasabi nga na 11 empleyado mawawala. Unang-una, hindi naman totoong 11,000 sapagkat ang record talaga, 4,500 lamang. Tama ba yun? 4,500? Ang regular employees. And hindi lang yan, di ba sinabi na natin sa inyo na ang ABS-CBN management ay nag-commit na yung walang mawawala ng trabaho sa panahon ng COVID. 3 buwan covered kayo dyan. Kaya hindi totoo mawawala ng trabaho. At saka, di ba sinabi ko na rin po sa inyo nun, pag nagkaroon na ng prangkisa, baka sa 1 linggo, 2 linggo na, di tapos na kagad ang problema. Ang problema, yung mga emosyon natin, pinanaig natin. Ayan, ngayon nakikita nyo na. Sana yung ating mga kongresista, papakinggan din nyo yung mga inihahain na pagpuna o mga mungkahe. Sapagkat merong mga miyembro ng Kongreso nagsasabi, baka na naman may problema na naman tayo dyan. Doon sa bill na magbibigay ng kung hindi 6 na buwan o 1 taon, habang hindi pa nila binibigyan yung kanilang hinihingin 25 renewal franchise, sundin natin ang saligang batas. Anong sabi ng mga ilan sa kanila? Yung saligang batas maliwanag, 3 araw natin dapat magkaroon ng readings dyan. Hiwalay. Pagkatapos yung panukalang batas ngayon, 1 araw lang. Nagdalawang readings. May problema na naman, lalabag na naman. Mamaya niyan, pag ito'y na-veto dahil labag sa saligang batas, sisisihin nyo na naman yung nag-veto. Kailangan, kayong mga nasa Kongreso, pakinggan nyo rin yung mga sinasabi ng mga kasama nyo. Baka naman tama sila. Para maiwasan na natin yung pagdating ng panahon, magsisisiyan na naman, magkakasamaan na naman ang loob,
Sisilak mo na naman ang mga damdamin, lilikha na naman ng unrest na hindi naman dapat. Ay, nako. Parang wala nang katapusan niyang paksayang ABS-CBN na yan. Ano ba bang naririto sa research ng ating staff tungkol sa mga ditong si Lian Buwan, May 13, Rappler. Lumabas sa Rappler. Cases of violations of quarantine protocols under a pandemic situation paint a clear picture of double standard. Oh, double standard daw. There is due process for allies of the administration while the rest are subjected to warrantless arrest. Ano bang pinupunto nito? Mukhang dalawa-dalawang panukatan natin ang pagpapatupad ng batas. Isa sa mga kaalyado, iba naman yung mga katunggali. At ang binabanggit, ito medyo controversial nga naman to. Ang binabanggit ay yung birthday party daw ng National Capital Region Police Office na si Chief Major General Debold Sinas, kung saan nagkaroon ng party o manyanitas na sinasabi yan sa Bagong Diwa. At merong mga lumabas na mga larawan or pictures or photographs na nagpapakita na hindi inobserbahan yung safe physical distancing. Magkakatabi. Merong mga naka-maskara o mask, merong hindi. Ngayon, sinasabi nila ngayon, yung mga pumupuna, anong gagawin nyo dyan? Bakit kayo pumayag na ganyan? Kayo naman. Masyado naman kayo kaagad na jumping into conclusions. Huwag nyo kaagad natulan. Nakita nyo na yung PNP ay naghanda na ng criminal charges sa paglabag sa ordinansa dyan sa Taguig. At yung executive secretary natin, si katukayo ko nga pala si Senyor Bingbong Salvador Medialdea, ay nagbaba ng kautusan na yung imbestigahan kaagad at dalhin sa Malacanang sapagkat kung magpapayag ka kasi ng administrative charges dahil ito ay appointed by the President, kailangan mayroong clearance.